Kabanata 3681. Maghanap ng mga kabanata. Si Yermolay ay nagtamo ng matinding pinsala sa loob lamang ng maikling sandali. Ang kanyang path seals ay nabasag at hindi siya kayang suportahan upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban kay James ng mas matagal. Itinaas niya ang Staff of Destruction, nilabanan ang Boundless Steel. Alam ni James na hindi magiging madali ang pagkatalo sa isang ancestral god na may chaotic treasure. Bagamat dumanas ng matinding trauma si Yermolay, mayroon pa rin siyang lakas na lumaban. Karma Power. Lumampas ang Karma Power ni James at pinalibutan si Yermolay. Si Yermolay ay nasugatan ng Karma Power, at ang kanyang mga pinsala ay lumala. Gayunpaman, halos agad niyang tinanggal ang Karma Power. Kumunot ang noo ni James. Pagkatapos, inihagis niya ang kanyang ultimate move. Grand Destruction. Ang 16 na path seal sa kanyang katawan ay nagkaisa at bumuo ng isang bagong kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay naging sanhi ng panginginig at pagbaluktot ng nakapalibot na espasyo sa chaos, na tila ba ito ay guguho. Nang pumasok si James sa Theosophical rank, naintindihan niya ang isang bagong supernatural power Grand Dissertation. Ito ay isang supernatural power na pinagsama ang kapangyarihan ng kanyang 16 na path seals. Magagawa niya ang macrocosm power sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kanyang yin at yang power, elemental power, o 5 great path powers. Ang kapangyarihang nabuo niya sa pamamagitan ng pagsasanib ng 16 na kapangyarihan ay nalampasan ang macrocosm power. Ang katawan ni Yermolay ay hindi nakayanin ang mapanirang kapangyarihan ni James at nagsimulang maghiwa-hiwalay. Sa sandaling iyon, alam niyang malapit na siyang mamatay. Sa sobrang takot, ayaw nang lumaban ni Yermolay. Gusto niyang tumakas ngunit sinusubukan pa rin niyang labanan ang Boundless Steel kasama ang Staff of Destruction. Kung aalisin niya ang Staff of Destruction ngayon, dudurog siya ng Boundless Steel. Pinili ni Yermolay na talikuran ang Staff of Destruction. Ang kanyang katawan ay kumikislap at nawala sa chaos. Boom! Pagkawala niya, sumabog ang lugar kung saan siya kanina pa nakatayo. Ang pagsabog ay nagdulot ng isang nakakatakot na kapangyarihan na kumalat, at isang bahagyang bitik ang nabuo sa chaos. Nakahinga ng maluwag si James matapos talunin si Yermolay. Nakakatakot siya. Sa lakas ko ngayon, kailangan kong gamitin lahat ng trump card ko para talunin siya. Kung hindi siya nakatakas ng mabilis, namatay na siya. Inalis ni James ang Infinity Stellace at Time Capsule. Pagkatapos, lumutang siya patungo sa Staff of Destruction at inimbak ito sa Celestial Abode ng walang pag-aalinlangan. Nasaksihan ng macrocosm ancestral gods ang buong labanan. Nang makitang tumakas si Yermolay matapos itapon ang Staff of Destruction, lahat sila ay may mga sarkastikong ekspresyon. Nawala ang ngiti sa mukha ng makapangyarihang Panginoon at napalitan ng malungkot na ekspresyon. Bumangon sa kanyang puso ang isang pagpatay na hangarin. Gayunpaman, pilit niyang pinipigilan ang kanyang galit. Maraming macrocosm ancestral gods ang kasama niya. Kung sasalakayin niya si James, siguradong kukubkuban siya ng iba. Bagamat siya ay makapangyarihan, hindi niya kayang kunin ang mga ito kung sila ay magsanib puwersa. Samantala, ganap na hindi alam ni James na nasaktan niya ang Panginoon ng unang universo. Ang mga powerhouse ng iba pang universo ay natipon sa paligid ng lugar. Natarante sila nang makitang bumalik si James. Sino ang nanalo? Si James lang ang bumalik. Ang Yermolay ay wala kahit saan. Ibig sabihin nanalo si James. Pinag-usapan ng mga powerhouse sa isa't isa. Sa sandaling iyon, isang boses ang umalangaw sa buong universo. Natalo ni James si Yermolay at matagumpay na nakaakyat sa numero 1 pwesto ng Soaring Dragon Ranking. Isang macrocosm ancestral god sa labas ng bagong universo ang nagpahayag ng kinalabasan ng labanan. Ang mga powerhouse sa bagong universo ay agad na nagulat sa balita. Natalo ni James si Yermolay. Si Yermolay ay isang ancestral god na may 10 path seals. At saka, galing siya sa first universe. Tinalo ba talaga siya ni James? Joke ba ito? Paano magiging napakalakas ni James mula sa 12th universe? Ang mga kababalaghan ng iba't ibang universo ay nagulat sa balita. Sa kabilang banda, naramdaman ni James ang macrocosm herbs power na tumatagos sa kanyang katawan.
Ang macrocosm herb ay napakahimala. Kumbaga man siya ay malubhang nasugatan, mabilis siyang nakabawi. Siya ay ganap na gumaling di nagtagal pagkatapos kumain ng macrocosm herb. Tumayo si James at nag-stretch ng muscles. Pagtayo sa tabi niya, binigyan siya ni Henrik ng thumbs up at sinabing, "Nakakamangha. Napaka-incredible mo talaga, James. Tinalo mo ang isang ancestral god mula sa unang universo na Nagel-inang ng 10 path seals. Mahirap paniwalaan na napakahina mo 100,000 taon na ang nakalilipas. Ngayon, ikaw ang una sa Soaring Dragon Rankang. Simula ngayon, ikaw na ang kuya ko. Pakiusap alagaan mo akong mabuti. Salamat sa macrocosm herb." Nakangiting tugon ni James. Ipinagmamalaki niyang natalo niya si Yermolay. Ano ang espesyal sa unang universo? Kahit ako ay taga 12th universe, natalo ko pa rin siya, isip ni James. Pagkatapos ng kanyang tagumpay laban sa Yermolay, si James ay karaniwang hindi magagapi sa bagong universo. Ang kanyang susunod na plano ay upang makahanap ng mga pagkakataon at mahusay na mga biyaya. Kasabay nito, kailangan niyang pabilisin ang kanyang paglilinang at sikaping maabot ang tuktok ng quasi-ancestral god rank. Mas mabuti kung siya ay maging isang ancestral god. Pagkatapos maging isang ancestral god, ang kanyang lakas ay lalakas ng malaki. Napatingin si James sa mga nabasag na bituin sa paligid niya. Ang mga bituin ay mga bagay na walang buhay. Kaya, hindi sila protektado ng landas sa langit. Sa isang pag-iisip, nagbigay siya ng isang mahiwagang kapangyarihan at ibinalik ang nakapalibot na lugar. Agad na naunawaan ni Quanesha ang intensyon ng kanyang Grand Patriarch. Lumuhad siya sa lupa, yumuko, at sinabi, "Pakiusap, tanggapin mo ako bilang iyong disipulo, sir." Nagulat si James. Ano ito out of the blue? Isip ni James. Tiningnan niya si Quanesha na nakaluhod sa lupa at sinabing, "I'm from another universe. Pumunta ako dito upang makuha ang mga biyaya at kayamanan na lilito dito. Pagkatapos kong makuha ang lahat, aalis na ako. Paano kita tatanggapin bilang aking alagad?" Sinabi ni Quanesha, "Kung wala ang iyong proteksyon, ang Mount Snow Sect ay magiging target ng maraming powerhouses. Kung hindi mo ako tatanggapin at isama, tiyak na masisira ang Mount Snow Sect." Ito. Naguguluhan si James. Standing aside, Henrik said, "Hindi rin madali para sa kanya. Bakit hindi mo na lang siya tanggapin?" Pagkatapos magsalita, ay nalalayan siya ni Henrik mula sa lupa at sinabing, "Bumangon ka muna. Ako ang magdedesisyon sa ngalan niya. Kung gayunpaman, dapat mong malaman ang iyong mga tungkulin bilang isang disipulo. Kailangan mong painitan ang kanyang kama sa gabi." Inikot ni James ang kanyang mga mata, ibinaba ang kanyang binti kay Henrik, at pinagsabihan, "Huwag kang magbulalas ng walang kaparirikan." Naiwas ni Henrik ang sipa sa oras. Tumingin si James kay Quanesha at sinabing, "Kung ganoon, papayagan kitang sumama sa akin. Maaari kang pumasok sa Celestial Abode sa ngayon. Sobrang ligtas doon. Ilalabas na kita kapag malapit na akong umalis sa universo na ito." Alam ni James na babalik ang ibang mga powerhouse sa lugar na ito para subukang agawin ang chaotic treasure kay Quanesha pagkatapos niyang umalis. "Salamat, sir." Isang maliwanag at kaakit-akit na ngiti si Quanesha. Walang masyadong sinabi si James. Mabilis niyang ini-teleport siya sa Celestial Abode at nagpaalam sa mga tao ng Mount Snow Sect. Pagkatapos, umalis siya sa planeta kasama si Henrik. Mabilis na naglakbay ang dalawa sa kalawakan. Tanong ni Henrik, "Saan ka susunod na pupunta, James?" Walang patutunguhan si James. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, sinabi niya, "Maglibot-libot lang tayo at pumunta saan man lumitaw ang isang pagkakataon o magandang biyaya." Tumingin si Henrik kay James at sinabing, "Napansin kong parang nagbago ang aura mo." Tumango si James at sinabing, "Yeah. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pagkatapos ng pakikipaglaban na iyon kay Yermolay, natuklasan ko na kahit papaano ay may kaunting koneksyon ako sa universo na ito." Matapos iligtas ni James ang mga buhay na nilalang ng bagong universo, nabuo niya ang isang mahiwagang koneksyon sa universo. Hindi alam ni James kung bakit nangyari iyon. Inalis ni James ang masalimuot na iniisip. Plano niyang pag-isipan ito kapag ito na ang tamang oras.
Ang bagong sansinukob ay puno ng mga kayamanan at magagandang pagkakataon. Ang pinakamahalagang gawain ngayon ay upang sakupin ang mga biyayang ito. Nagkamit siya ng malaking kaliwanagan pagkatapos na dumating sa bagong universo. Nagkataon, natisod siya sa pagbuo ng isang planeta at nakakuha ng malinaw na pag-unawa sa likas na katangian ng paths. Ngayon, maaari niyang gamitin ang batas ng langit para gawin ang gusto niya. Kaya niyang lumikha ng buhay. Naglakbay ang dalawa sa universo, huminto sa ilang planeta upang maghanap ng mga kayamanan. Bukod sa Chaotic Treasures, marami pang ibang kayamanan sa bagong universo, kabilang ang mga mahahalagang halamang gamot at mga bihirang materyales para pinuhin ang malalakas na armas. Gayunpaman, marami sa mga kayamanang ito ay ninakawan na ng iba. Walang swerte sina James at Henrik sa paghahanap sa kanila. 3,000 taon na ang lumipas mula noong labanan ni James si Yermolay. Sa loob ng 3,000 taon na ito, magkasamang naglalakbay sina James at Henrik. Habang naghahanap ng magagandang biyaya, paminsan-minsan ay tumigil din si James para magtanim. Gusto ni James na maabot ang tuktok ng quasi-ancestral god rank sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, ang pagpapabuti ng lakas ng isip ng isang tao ay isang mabagal na proseso. Pagkaraan ng 3,000 taon, ang katatagan ng isip ni James ay hindi pa gaanong sumulong. Si James ay isang quasi-ancestral god sa theosophical rank, ngunit ang kanyang pisikal na lakas ay medyo mahina. Ang kanyang pisikal na lakas ay hindi makasabay sa kanyang cultivation rank. Sa makatuwid, gumugol ng maraming pagsisikap si James sa pagpapabuti ng kanyang pisikal na lakas. Naglagay siya ng isang malakas na porma sayon sa ibabaw ng kanyang katawan, na patuloy na naglalagay ng presyon sa kanyang katawan. Ang porma sayon ay naglagay ng 1,000 beses ng nakapalibot na presyon sa kanyang katawan. Habang ang kanyang katawan ay pinipilit, palagi niyang hinihigop ang enerhiya mula sa kanyang paligid upang mapabuti ang kanyang pisikal na katawan. Si James ay nakaupo sa isang lotus na posisyon sa isang bituin at nilinang ng buong puso. Ang bituin ay puno ng mga bihirang ores, na maaaring gawing mahahalagang materyales na maaaring gumawa ng imperial weapons. Samantala, nakatuon si Henrik sa pagkolekta ng mga bihirang materyales na ito. Gayunpaman, napakarami sa kanila, at nawalan ng interes si Henrik pagkaraan ng ilang sandali. Lumapit siya kay James at umupo sa tabi niya. Bakit hindi pa lumalabas ang ikatlong Chaotic Treasure? Naguguluhan si Henrik. Kung wala ang hitsura ng isang Chaotic Treasure, ang mga powerhouse ay hindi magtitipon upang labanan. Nenas siya dahil walang mga labanang nagaganap. Huminto si James sa paglilinang, tumingin kay Henrik, at nagtanong, sa ngayon, karamihan sa mga kababalaghan ay nasa pag-iisa, nagmamadaling pahusayin ang kanilang ranggo sa paglilinang. Sinusubukan ng lahat na maging ancestral god sa lalong madaling panahon. Sa pamamagitan lamang ng paggawa nito maaari nilang bawasan ang kanilang pagkakaiba sa lakas. Ikaw naman. Isa ka na bang ancestral god? Matagumpay nang umiti si Henrik at sinabing, syempre. Ang ancestral god rank ay wala sa akin. Matagal na akong naging ancestral god. Gayunpaman, hindi ko nais na ibunyag ito. Nakahinga naman ng maluwag si James sa sinabi niya. Ganun ba? Anong sabi ni Yukie? Naintriga si James. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Henrik. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya na ang Omniscience Path ay isang sangay ng cultivation na makukuha pagkatapos ng 9th Heaven ng Grand Emperor rank. Gayunpaman, imposibleng pumunta ng malayo sa Omniscience Path. Maaabot mo ang isang dead end sa 3rd stage at hindi ka na makakarating pa. Tanong ni James, may nabanggit ba si Yukie tungkol sa kung paano makapasok sa 3rd stage? Naglabas si Henrik ng isang piraso ng puting jade, itinapon ito kay James, at sinabing, ginawa niya. Lahat ay nakatala doon. Daanan mo mismo. Ginamit ni James ang kanyang divine sense at agad na nakuha ang impormasyon mula sa piraso ng jade. Pagkaraan ng ilang sandali, bumulong si James, I see. Tumingin sa kanya si Henrik at nagtatakang nagtanong, susubukan mo ba ito? Oo naman. Tumayo si James, iniunat ang kanyang mga kalamnan, at sinabing, kahit na makatagpo ako ng isang patay na dulo, mabuti pa rin para sa akin na pumasok sa ikatlong yugto.
Itinala ng piraso ng Jade ang mga hakbang sa pagpasok sa ikatlong yugto ng Omniscience Path. Ang Omniscience Path ay isang natatanging combat form. Napakadaling pumasok sa ikatlong yugto nito. Ang isang tao ay maaaring gumawa ng isang pambihirang tagumpay kapag nasa isang desperado na sitwasyon sa panahon ng labanan. Sige. Ako ang magiging training partner mo. Tumayo si Henrik at nagpakawala ng malakas na enerhiya. Okay. Tumango si James. Kailangan niya ng pressure para makapasok sa third stage. Gayunpaman, nasa ilalim na siya ng matinding pressure. Pinalakas niya ang porma sayon sa kanyang katawan, na nagdulot ng mas matinding pang-aapi sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay dinudurog ng isang malaking planeta ang kanyang katawan. Nahirapan si James na tumayo ng tuwid. Parang may malaking batong dumidikit sa kanyang dibdib kaya nahihirapan siyang huminga. Hindi nagpapigil si Henrik at agad na umatake. Isang mabilis na suntok ang ginawa niya. Mabilis itong na-detect ni James, ngunit ang bilis ng kanyang paggalaw ay nabawasan habang ang kanyang katawan ay inilagay sa ilalim ng nakakatakot na presyon. Gusto niyang iwasan ang pag-atake, ngunit huli na ang lahat. Hinampas siya ng kamao ni Henrik. Pinalipad si James, at bumagsak siya sa lupa. Boom! Nang bumagsak siya sa lupa, bumagsak din sa lupa ang malakas na presyon sa kanyang katawan, na naging sanhi ng mga bitek kaagad. Hinaplos ni James ang kanyang baba at bamulong, dapat ba akong gumawa ng isang clone ng aking sarili upang magsanay? Naisip niya ang kanyang Dark Path Seal. Ang kanyang Dark Path Seal ay nasa 9th Heaven ng Grand Emperor rank at nag-evolve sa anyo ng tao na kamukhang kamukha niya. Maaari niyang ipatawag ang Dark Path Seal bilang kanyang kasosyo sa pagsasanay. Gayunpaman, kakaiba si James na lumaban sa kanyang sarili. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, ibinasura niya ang ideya. Sa sandaling iyon, maraming macrocosm ancestral gods ang nasa labas ng bagong universo. Gumawa sila ng maliit na espasyo sa loob ng chaos at pinapanood ang lahat ng nangyayari sa ikalabintatlong universo. Isang gwapong lalaki at isang magandang babae ang nagkita sa tuktok ng bundok sa loob ng espasyong ito. Magkasama silang parang match made in heaven. Ang mag-asawa ay walang iba kundi ang mga Lords of the 9th and 10th Universe. Nakangiting sinabi ni Yekaterina, ang Panginoon ng ikasampung universo, pinaplano ni James na linangin ang Omniscience Path sa chaos. Hindi mo ba gustong samantalahin ang pagkakataon na bigyan siya ng ilang mga payo at ipanalo siya? Si Kallinikos, ang Panginoon ng ikasyam na universo, ay nakaupo sa isang upuang kahoy na may maalalahaning ekspresyon. Nagtanong si Yekaterina, ano ang iniisip mo? Sumagot si Kallinikos, ang paglitaw ng bagong universo ay medyo kakaiba. Oh! Naintriga agad si Yekaterina. Paliwanag ni Kallinikos, kamakailan lang ay pinag-iisipan ko ito. Karaniwan, ang mga powerhouse ng iba't ibang universo ay makakadama ng isang macrocosm core bago ito nabuo sa isang universo. Gayunpaman, wala ni isa sa amin ang nakadama nito, at ang ikalabintatlong universo ay isinilang ng hindi sinasadya. Ipinaliwanag ni Yekaterina, ang macrocosm cores ay mga natatanging pag-iral at may kakayahang protektahan ang kanilang sarili. Hindi naman kakaiba. Umiling si Kallinikos at sinabing, ang bawat sansinukob ay may habang buhay. Kapag ang haba ng buhay ay umabot na sa katapusan nito, ang universo ay magwawakas. Palihim akong pumasok sa unang universo noong nakaraan at natuklasan ko na ang ilan sa kanilang primordial pulses ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkapahamak. Hindi maintindihan ni Yekaterina ang iminumungkahi ni Kallinikos. Tanong niya, anong ibig mong sabihin? Sandaling nag-isip si Kallinikos at sinabing, maaaring magwawakas na ang buhay ng unang universo. Kung hindi ako nagkakamali, ang ikalabintatlong universo ay nabuo para pahabain ang buhay ng unang universo. Maaaring pinaplano ng mga nabubuhay na nilalang ng unang universo na puwersahang makuha at isama ang bagong universo sa kanilang universo. Sa paggawa nito, maaari nilang pahabain ang habang buhay ng kanilang universo at mapahusay ang lakas ng kanilang landas sa langit. Maaari din nilang dagdagan ang limitasyon ng heavenly path at magkaroon ng mas maraming macrocosm ancestral gods. Pagkatapos magsalita, naging seryoso ang ekspresyon ni Kallinikos.
Kahit na walang mali doon, mayroon akong malakas na pakiramdam na mayroong isang pagsasabwatan sa likod nito. Naramdaman ni Kallinikos ang isang bagay na malansang ngunit hindi ito makaabot sa ilalim nito. Inalo siya ni Yekaterina, kalimutan mo na. Hindi mo dapat i-overthink ito. Ano ang gusto mong gawin ngayon? Bibigyan mo ba ng gabay si James? Nabali rin ang mga buto ni James sa pressure. Mabilis niyang pinakilos ang kanyang path's power, at bahagya niya itong nilabanan. Swoosh! Hindi namamalayan, isang anino ang bumungad sa kanya. Nakasuot ng puting roba ang lalaki. Medyo bata pa siya at medyo gwapo. Tumingin siya kay James na may kakaibang ngiti. Nagulat si James nang mapansin niya ang lalaking lumabas nang wala sa oras. Maingat niyang tinitigan ang lalaki. Tiningnan niya ang lalaking nakasuot ng puting roba at pansamantalang nagtanong, sino ka? Ang taong dumating ay ang Panginoon ng Ninth Universe, si Kallinikos. Siya rin ang guro ng Ancestral Swordmaster ng 12th Universe. Ang swordsmanship ng Ancestral Swordmaster ay mula kay Kallinikos. Hindi masama. Nakakabilib ka. Tumingin si Kallinikos kay James nang may kasiyahan. Pinalakas niya ang porma sayon sa kanyang katawan, na nagdulot ng mas matinding pang-aapi sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay dinudurog ng isang malaking planeta ang kanyang katawan. Nahirapan si James na tumayo ng tuwid. Parang may malaking batong dumidikit sa kanyang dibdib kaya nahihirapan siyang huminga. Hindi nagpapigil si Henrik at agad na umatake. Isang mabilis na suntok ang ginawa niya. Mabilis itong na-detect ni James, ngunit ang bilis ng kanyang paggalaw ay nabawasan habang ang kanyang katawan ay inilagay sa ilalim ng nakakatakot na presyon. Gusto niyang iwasan ang pag-atake, ngunit huli na ang lahat. Hinampas siya ng kamao ni Henrik. Pinalipad si James, at bumagsak siya sa lupa. Boom! Nang bumagsak siya sa lupa, bumagsak din sa lupa ang malakas na presyon sa kanyang katawan, na naging sanhi ng mga bitek kaagad. Hinaplos ni James ang kanyang baba at bamulong, dapat ba akong gumawa ng isang clone ng aking sarili upang magsanay? Naisip niya ang kanyang Dark Path Seal. Ang kanyang Dark Path Seal ay nasa 9th Heaven ng Grand Emperor rank at nag-evolve sa anyo ng tao na kamukhang kamukha niya. Maaari niyang ipatawag ang Dark Path Seal bilang kanyang kasosyo sa pagsasanay. Gayunpaman, kakaiba si James na lumaban sa kanyang sarili. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, ibinasura niya ang ideya. Sa sandaling iyon, maraming macrocosm ancestral gods ang nasa labas ng bagong universo. Gumawa sila ng maliit na espasyo sa loob ng chaos at pinapanood ang lahat ng nangyayari sa ika-13 universo. Isang gwapong lalaki at isang magandang babae ang nagkita sa tuktok ng bundok sa loob ng espasyong ito. Magkasama silang parang match made in heaven. Ang mag-asawa ay walang iba kundi ang mga Lords of the 9th and 10th Universe. Nakangiting sinabi ni Yekaterina, ang Panginoon ng ika-10 universo, pinaplano ni James na linangin ang omniscience path sa chaos. Hindi mo ba gustong samantalahin ang pagkakataon na bigyan siya ng ilang mga payo at ipanalo siya? Si Kallinikos, ang Panginoon ng ika-9 na universo, ay nakaupo sa isang upuang kahoy na may maalalahaning ekspresyon. Nagtanong si Yekaterina, ano ang iniisip mo? Sumagot si Kallinikos, ang paglitaw ng bagong universo ay medyo kakaiba. Oh, naintriga agad si Yekaterina. Paliwanag ni Kallinikos, kamakailan lang ay pinag-iisipan ko ito. Karaniwan, ang mga powerhouse ng iba't ibang universo ay makakadama ng isang macrocosm core bago ito nabuo sa isang universo. Gayunpaman, wala ni isa sa amin ang nakadama nito, at ang ika-13 universo ay isinilang ng hindi sinasadya. Ipinaliwanag ni Yekaterina, ang macrocosm cores ay mga natatanging pag-iral at may kakayahang protektahan ang kanilang sarili. Hindi naman kakaiba. Umiling si Kallinikos at sinabing, ang bawat sansinukob ay may habang buhay. Kapag ang haba ng buhay ay umabot na sa katapusan nito, ang universo ay magwawakas. Palihim akong pumasok sa unang universo noong nakaraan at natuklasan ko na ang ilan sa kanilang primordial pulses ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkapahamak. Hindi maintindihan ni Yekaterina ang iminumungkahi ni Kallinikos. Tanong niya, anong ibig mong sabihin? Sandaling nag-isip si Kallinikos at sinabing, maaaring magwawakas na ang buhay ng unang universo.
Kung hindi ako nagkakamali, ang ikalabintatlong universo ay nabuo para pahabain ang buhay ng unang universo. Maaaring pinaplano ng mga nabubuhay na nilalang ng unang universo na puwersahang makuha at isama ang bagong universo sa kanilang universo. Sa paggawa nito, maaari nilang pahabain ang habang buhay ng kanilang universo at mapahusay ang lakas ng kanilang landas sa langit. Maaari din nilang dagdagan ang limitasyon ng heavenly path at magkaroon ng mas maraming macrocosm ancestral gods. Pagkatapos magsalita, naging seryoso ang ekspresyon ni Kallinikos. Kahit na walang mali doon, mayroon akong malakas na pakiramdam na mayroong isang pagsasabwatan sa likod nito. Naramdaman ni Kallinikos ang isang bagay na malansang ngunit hindi ito makaabot sa ilalim nito. Inalo siya ni Yekaterina, kalimutan mo na. Hindi mo dapat overthink ito. Ano ang gusto mong gawin ngayon? Bibigyan mo ba ng gabay si James? Nabali rin ang mga buto ni James sa pressure. Mabilis niyang pinakilos ang kanyang path's power, at bahagya niya itong nilabanan. Swoosh! Hindi namamalayan, isang anino ang bumungad sa kanya. Nakasuot ng puting robo ang lalaki. Medyo bata pa siya at medyo gwapo. Tumingin siya kay James na may kakaibang ngiti. Nagulat si James nang mapansin niya ang lalaking lumabas nang wala sa oras. Maingat niyang tinitigan ang lalaki. Tiningnan niya ang lalaking nakasuot ng puting roba at pansamantalang nagtanong, sino ka? Ang taong dumating ay ang Panginoon ng Ninth Universe, si Kallinikos. Siya rin ang guro ng Ancestral Swordmaster ng 12th Universe. Ang swordsmanship ng Ancestral Swordmaster ay mula kay Kallinikos. Hindi masama. Nakakabilib ka. Tumingin si Kallinikos kay James nang may kasiyahan. Natarante si James sa biglaang papuri nito. Hayaan mo akong magpakilala. Ako si Kallinikos mula sa Ninth Universe. Sinabi ni Kallinikos ang kanyang pangalan. Gayunpaman, hindi kailanman narinig ni James ang tungkol sa kanya bago. Bagamat alam niyang nagmula sa Panginoon ng Ninth Universe ang Ancestral Swordmaster ng Swordsmanship, hindi niya alam na ang pangalan niya ay Kallinikos. Napagtanto kaagad ni James na ang lalaki ay talagang isang kahanga-hangang powerhouse matapos mapansin na ang kabilang partido ay ligtas na makatayo sa chaos. Bukod dito, imposibleng maramdaman ang kanyang aura. Inakala ni James na siya ay isang macrocosm ancestral god na nanunood sa kanila. Hindi siya nang ahas na baliwalain si Kallinikos. Mabilis na ikinuyong ni James ang kanyang kamao at magalang na sinabi, isang karangalan na makilala ka. Bahagyang iwinagayway ni Kallinikos ang kanyang kamay. Pinaplano mo bang magsanay ng omniscience path sa chaos? Oo, bahagyang tumanggo si James. Hinala niya ang taong nasa harap niya ay tiyak na isang macrocosm ancestral god na nakabantay sa kanya. Kaya, hindi siya nagulat na alam ng kabilang partido na malapit na niyang linangin ang omniscience path. Nakangiting sabi ni Kallinikos, nagkataon lang. Nalinang ko na rin ang omniscience path dati. Mayroon akong kaunting pangunawa sa path na ito at maaari kang magbigay ng ilang mga payo. Agad na lumiwanag ang mukha ni James sa tuwa. Nagmamadali siyang sumagot, salamat, sir. Nakangiting sagot ni Kallinikos, you don't have to be so polite. Dapat kung balaan ka, ang omniscience path ay lubhang kakaiba. Isa itong sangay ng paglilinang na walang katapusan. Pagkatapos mong maabot ang ikatlong yugto, imposibleng pumunta pa. Sa ibang mga universo, maraming tao ang nagsagawa ng omniscience path. Gayunpaman, walang sino man ang matagumpay na nilinang ito sa sukdulan. Karamihan sa mga tao ay sumusuko at pinipiling linangin ang ibang landas. Imposible ba talagang lumampas sa ikatlong yugto? Kumunot ang noo ni James. Ipinaliwanag pa ni Kallinikos, ang ikatlong yugto ng omniscience path ay katumbas ng ancestral god rank. Sa pagwawalang bahala sa iba pang mga kadahilanan, maaari kang kumuha sa isang ancestral god pagkatapos maabot ang ikatlong yugto ng omniscience path. Ang iyong pisikal na lakas ay makakarating sa ancestral god rank pagkatapos makapasok sa omniscience path H's third stage. Napatingin si Kallinikos kay James. Medyo mahina pa rin ang physical strength mo ngayon. Bagamat naabot mo na ang ikalawang yugto ng omniscience path, magiging mahirap na pumasok sa ikatlong yugto. Tumango si James. Sa impormasyong iniwan ni Yukia, alam na ni James kung paano papasok sa third stage.
Kailangan niyang gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa isang desperado na sitwasyon. Ang potensyal ng pisikal na katawan ng isang tao ay maa-unlock lamang sa tunay na desperasyon. Ang mabagal na pagpapabuti ng pisikal na lakas ng isang tao ay hindi ang susi sa pag-abot sa ikatlong yugto. Sa halip, kailangang patuloy na lumaban si James hanggang sa makagawa siya ng isang pambihirang tagumpay. Humingi ng gabay si James, "Pakiusap, bigyan mo ako ng payo, sir." Casual na ikinaway ni Kallinikos ang kanyang kamay, at ilang mahiwagang inscription ang lumitaw mula sa kanyang palad. Mabilis na nagbago ang mga inscription at naging 8 figure. "Wala akong maibibigay na payo sa iyo. Kailangan mong magpatuloy hanggang sa makapasok ka sa ikatlong yugto. Hanggat ang iyong pisikal na katawan ay umabot sa limitasyon nito, ito ay magbubukas ng pinakamalaking potensyal nito, at ang nakatagong lakas sa loob ng iyong katawan ay ilalabas. Kapag nangyari iyon, dadaan ka sa pagbabago, at ang iyong kaluluwa, enerhiya, at pisikal na katawan ay bubuti. Ang 8 anino na ito ang magiging kasosyo mo sa paglilinang." Sumagot si James, "Sige." Bago pa siya makapagsalita, ang 8 figure sa paligid niya ay naglunsad na ng mga pag-atake sa kanya. Ang 8 figure ay naglalaman ng malakas na lakas at gumagalaw sa mabilis na bilis. Bago pa makapag-react si James, ilang beses na siyang natamaan, at natatakpan ng mga sugat ang buong katawan. Tandaan, hindi mo magagamit ang iyong path sales power sa pagsasanay na ito. Gayun din, hindi ka pinapayagang pagalingin ang iyong mga pinsala anuman ang kalubhaan. Umalangaw-ngaw ang boses ni Kallinikos. Huminga ng malalim si James. "Hindi ko magagamit ang aking path seals." Siya ay nasa loob ng chaos, at ang kanyang pisikal na katawan ay hindi makayanan ang presyon kung wala ang kapangyarihan ng kanyang path seals. Bukod dito, mayroon na siyang 8 kalaban. Hanggang kailan siya magtatagal ng walang kapangyarihan ng kanyang path seals? Kahit na ginulo siya ng kanyang mga iniisip, ang mga figure sa paligid niya ay hindi tumigil sa kanilang pag-atake. Ang mga figure ay patuloy na umaatake sa kanya at nasugatan siya sa lahat. Bagamat nasugatan si James, naramdaman niyang kakaiba ang kanilang mga pag-atake. Hinahampas nila ang kanyang katawan na parang isang espadang bakal na pinandi sa apoy. Agad na pinawi ni James ang kapangyarihan ng kanyang path seals. Hindi na nakayanan ng kanyang katawan ang panggigipit ng chaos. Ang kanyang mga buto ay naputol sa lakas, at halos lahat ng kanyang mga buto ay nabali sa isang iglap. Binigyan siya ni Kallinikos ng gabay mula sa gilid. Samantala, si James ay nakaupo sa isang lotus na posisyon na ang boses ni Kallinikos ay umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Sa sandaling iyon, pinakilos ni James ang kanyang pisikal na lakas. Ang kanyang dugo ay nagsimulang kumulo, at malakas na enerhiya ang lumitaw mula sa loob nito. Di nagtagal, ang kanyang mga buto, kalamnan, at kaluluwa ay naglabas ng malaking enerhiya. Naipon ang enerhiya at damaloy sa kanyang katawan. Ilang sandali pa ay lumitaw ang halo sa ibabaw ng kanyang katawan. Ang halo ay nakasisilaw at lubhang nakakabighani. Sinubukan ni James ang kanyang makakaya upang pakilyusan ang lahat ng lakas sa loob ng kanyang katawan. Nakaipon siya ng mas maraming enerhiya hanggat maaari nang hindi ginagamit ang kapangyarihan ng kanyang path seals. Gayunpaman, ang kanyang enerhiya ay kakaiba at nakakatakot. Habang ang enerhiya ng kanyang pisikal na katawan ay kumikilos, ang mga sugat sa loob ng kanyang katawan ay unti-unti ring nagsimulang gumaling sa kanilang mga sarili. Pagkatapos nito, nagsimulang mag-mutate ang kanyang mga pulang selula ng dugo. Habang sumasailalim sa pagbabago ang kanyang katawan, nagsimula ring lumakas ang kanyang lakas. Habang si James ay nakatutok pa rin sa paglilinang, ang 8 figure sa paligid niya ay biglang sumugod na muli sa kanya. Ang mga figure ay patuloy na kumikislap sa paligid niya. Bawat parte ng katawan niya ang naging target nila. Sa bawat oras na siya ay nasugatan, ang enerhiya sa loob ng kanyang laman at dugo ay ilalabas, at ang potensyal ng kanyang katawan ay mabubuksan. Lumipas ang oras ng walang abiso. 10,000 taon ang lumipad sa isang kisap mata. Sa buong mga taon, si James ay patuloy na inaatake ng 8 numero. Sa simula, hindi niya nagawang labanan ang panggigipit ng chaos. Ngayon, magagawa niya ito nang hindi ginagamit ang kapangyarihan ng kanyang path seals.
Bukod pa rito, nagawa niyang labanan ang 8 figure sa chaos nang hindi ginagamit ang alinman sa kanyang path seals. Sa loob ng 10,000 taon, si James ay patuloy na binubugbog ng 8 numero. Gayunpaman, ang kanyang enerhiya at pisikal na lakas ay patuloy ding bumubuti. Swoosh! Nag-flash ang katawan ni James, at hinaranggan niya ang mga pag-atake ng 8 figure sa paligid niya. Ang kanyang mga paggalaw ay medyo mabilis, at maaari niyang ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga ito. Paminsan-minsan, maaari pa siyang maglunsad ng ilang counter-attacks sa 1/3 kanila. Nasanay na siya sa panggigipit ng chaos at hindi na siya naapektuhan nito. Tumango si Kalinickos bilang kasiyahan. Kaagad pagkatapos, pinalakas niya ang lakas ng 8 figure. Biglang naging mas malakas ang 8 figure. Muli, hindi na nagawang lumaban ni James. Para siyang bowl ang sinisipa ng mga ito. Tinamaan ang kanyang katawan at natamba. Nagsimula muli ang mga sugat sa buong katawan niya. Bago niya maneutralize ang puwersa sa kanya, muling nagtama ang mga figure. Nabugbog si James. Ang sitwasyon ay tumagal ng halos 3 buwan. Namatay si James matapos magtamo ng tama sa kanyang likod. Gayunpaman, ang 8 figure ay patuloy na umaatake sa kanya. Ang matinding sakit ay naging dahilan upang siya ay magkamalay. Arg! Napangiwi ang mukha niya sa sakit, at nagpakawala siya ng malungkot na ungol. Sa sandaling iyon, bumangon sa kanyang puso ang matinding pagnanais na mabuhay. Hindi ako pwedeng mamatay. Paano ako bababa ng ganito? Kailangan kong ibalik si Thea sa future. Naghihintay pa rin si Winnie na iligtas ko rin siya. Desperado si James na mabuhay. Gayunpaman, hindi kinaya ng kanyang katawan ang sakit. Nang malapit na siyang sumuko sa kanyang mga sugat, isang mahimalang pagbabago ang naganap sa kanyang katawan. Tila isang bagong pinto ang bumukas sa kanyang acupoints. Ang mga acupoint ay na-unlock, at isang malakas na puwersa ang bumulwak sa kanyang katawan. Agad na damaloy ang puwersa sa bawat bahagi ng kanyang katawan, at nagsimulang maganap ang mga pagbabago. Si James ay sumasailalim sa isang pagbabago, at ang kanyang enerhiya ay tumataas. Nakatingin si Kalinickos mula sa malayo at napangiti nang makita ang eksenang ito. Bumulong siya, sa wakas. Ang mga figure ay tumigil sa pag-atake at nawala mula sa chaos. Naka-lotus position si James. Buong katawan niya ang nagbuga ng liwanag na bumabalot sa kanya. Ang mga acupoints ng kanyang katawan ay nabuksan, naglabas ng mahiwagang kapangyarihan upang mapangalagaan ang kanyang katawan. Mabilis na tumaas ang enerhiya ni James. Ang proseso ay tumagal ng halos 1 buwan. Sa panahong ito, ganap na nabuksan ni James ang potensyal ng kanyang katawan at pinakawalan ang kanyang sariling lakas. Ang kanyang pisikal na katawan ay bumuti ng malaki at nasa ancestral god rank. Huff! Huminga ng malalim si James, pinigilan ang lakas, at tumayo. Nang makita si Kalinickos na papalapit sa kanya, hinawakan ni James ang kanyang kamay at sinabing, "Salamat, sir. Kung wala ang iyong patnubay, hindi ako makapasok sa ikatlong yugto ng Omniscience Path ng ganoon kabilis." Marahang iwinagayway ni Kalinickos ang kanyang kamay at sinabing, "Nagtagumpay ka sa sarili mong pagsisikap. Gayunpaman, naabot mo na ang dulo ng Omniscience Path. Ang potensyal ng iyong katawan ay ganap na na-unlock. Mula ngayon, hindi ka na makakapagpatuloy pa sa Omniscience Path. Sa ngayon, mas mahalaga para sa iyo na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa iba't ibang path. Ang mga dakilang daan ng langit at lupa ay higit na mahimalang." Pasasalamat na sabi ni James, "I really appreciate it, sir." Haha! Tumawa si Kalinickos at sinabing, "Hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Bawat landas ay malalim at walang katapusan. Dapat kang magpatuloy sa pagsasanay at gawin ang iyong makakaya upang maunawaan ang mga ito. Inaasahan ko ang susunod nating pagkikita. Sana noon pa lang ay mabisa muna ang ika-6 na espada." Tumawa ng malakas si Kalinickos, at saka siya nawala sa paningin ni James. Nagulat si James. Ang ika-6 na espada. Siya kaya ang guro ng Ancestral Sword Master, ang Panginoon ng Ninth Universe. Isip ni James. Sa sandaling iyon, nahulaan ni James na ang taong tumulong sa kanya ay ang Panginoon ng Ninth Universe.
Gusto niyang gamitin ang pagkakataon para magtanong patungkol sa Sixth Swordsmanship, ngunit nawala na si Kallinikos. Bumulong si James, sinabi ng Ancestral Swordmaster na ang Sixth Swordsmanship ay hindi maituturo. Kailangan kong intindihin ang sarili ko. Tinalikuran niya ang mga iniisip at bumalik sa bagong universo. Ilang oras na ang nakalipas, nahirapan siyang labanan ang pressure sa chaos. Gayunpaman, madali na siyang maglakbay sa chaos ngayon. Hindi nagtagal, narating niya ang bagong universo. Dumaan siya sa hadlang ng ilang hakbang at pumasok sa bagong universo. Naramdaman niya kaagad na gumaan ang kanyang katawan pagkatapos makapasok sa bagong universo. Siya ay umangkop sa presyon pagkatapos na nasa chaos ng napakatagal. Ngayong nawala na ang pressure, mas gumaan ang pakiramdam niya. Kasabay nito, maaari siyang kumilos ng mas mabilis. Nang hindi pinakilos ang lakas ng kanyang path seals, ang kanyang kasalukuyang bilis ay kasing bilis na parang gumagamit siya ng path. Ang Omniscience Path ay talagang mapaghimala. Iniunat ni James ang kanyang mga kasukasuan. Bakas sa kanyang mukha ang mga pahiwatig ng labis na kaligayahan, na agad na nagbago sa isang mahigpit na ekspresyon. Ito na ba talaga ang katapusan ng Omniscience Path? Nagamit na nga ba ang potensyal ng katawan ng tao ng husto? Buntong hininga. Marahan siyang napabuntong hininga. Inalis niya ang mga isiping iyon. Dahil naabot na ni James ang ikatlong yugto ng Omniscience Path, kung ang kanyang pisikal na lakas ay pinagsama sa enerhiya ng Path, magagawa niyang labanan ang isang ancestral god, na gagawin siyang isang hindi magagapi na figure sa bagong universo. Walang takot si James kahit nakalabanan siya ng ibang makapangyarihang figure ng ancestral god rank. Narinig ko na ang pagsilang ng isang bagong universo ay nangangahulugan na may pagkakataon para sa sinuman na maging isang macrocosm ancestral god. Iniisip ko kung ano ang eksaktong ibig sabihin ng pagkakataong ito. Mahinang bulong ni James sa sarili. Pagkatapos, umalis siya ng mabilis na lumipat sa bagong universo. Sa pagkakataong ito, hindi niya sinasadyang nagtanim ng buong 10,000 taon. Sa panahong ito, ganap na hindi niya alam ang sitwasyon ng bagong sansinukob, kung nagkaroon ng kapanganakan ng isang bagong chaotic treasure o hindi. Binilisan niya. Walang kahirap-hirap na i-zip ang buong universo sa kanyang kasalukuyang bilis. Napakabilis, umasa siya sa kanyang sariling bilis upang lumipat sa higit sa kalahati ng universo, na naramdaman ng mga buhay na nilalang sa mga bituin. Nakatagpo siya ng katamtamang dami ng mga nabubuhay na nilalang sa ibang mga universo. Nangangahulugan ito na ang chaotic treasures ay hindi lumitaw sa mga bituin na ito. Ito ay dahil, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang hitsura ng isang chaotic treasure ay aakit sa pagdating ng maraming buhay na nilalang na makikipagkompetensya para dito. Hindi nagtagal at naramdaman ni James ang isang malaking kaharian sa unahan niya. Hindi ito ang Fire Realm, ngunit mayroon itong 3 eroplano ng pag-Irel. Higit pa rito, naramdaman niya na ang banal na dimensyon ng kaharian na ito ay umaakit ng maraming makapangyarihang figure at henyo mula sa ibang mga universo. Nawala siya sa manipis na hangin na may pagkurap at muling lumitaw sa divine dimension ng kaharian. Naramdaman niya ang lokasyon kung saan nagtipon ang maraming makapangyarihang figure at henyo. Nang walang karagdagang pagkaantala, tumungo siya patungo sa site. Ito ay ang espiritual na mga bundok. Natakpan ng mga puting ambon ang lalim ng mga bundok na ito. Kahit si James ay hindi maaninag kung ano ang napahinga sa dulo ng mga ambon. Sa labas ng mga bundok ay maraming makapangyarihang figure. Ang hitsura ni James ay nakakuha ng atensyon ng makapangyarihang mga figure, na nag-aanyaya ng isang maingat na titig mula sa kanila. Natagpuan ni James si Henrik Declan, na nakaupo sa isang bato. Ngumunguya siya sa isang strand ng damo. Isang hakbang pasulong, humarap si James kay Henrik sa isang segundo. Agad na tumayo si Henrik nang mapansing dumating na si James. Ngumiti siya ng malawak, "James, nandito ka?" "Oo." Tanong ni James, "Anong nangyayari dito?" Ibinuko ni Henrik ang kanyang mga palad, sinabing, "Wala akong ideya. Ang mundong ito ay nilikha 5,000 taon na ang nakalilipas. Sa sandaling ito ay nilikha, maraming tao ang dumagsad dito nang maramdaman ang misteryo nito. Gayunpaman, mayroong isang malakas na formation dito, na nakulong kaming lahat sa labas ng spiritual mountains,
na humahadlang sa amin sa pagpasok. Ang Land of Providence ay hula lamang ng iba pang makapangyarihang figure. Ito ay isa sa mga pinaka-mystical na lugar sa universo. Kapag ang isang tao ay lumapit sa Land of Providence, ang kanyang sariling providence ay matataas. Ang natural na formation kasabay ng paglikha ng universo na ito ay nagpapahiwatig na ito ay tiyak na hindi isang ordinaryong lugar. Kung ito ba talaga ang Land of Providence, walang makakatiyak. Kailangang buksan muna ng isa ang formation at pumasok para malaman. Si Henrik, na nakatingin kay James, ay nagtanong, "So, mayroon ka bang paraan para masira ang formation?" Diretso ang tingin ni James. Ang puting ambon na ito ay ang formation na nilikha ng mystical inscription. Hindi pa nakikita ni James ang mga ganitong uri ng karakter, kaya hindi niya maintindihan ang mga ito sa loob ng maikling panahon. Gayunpaman, hindi ito dapat maging masyadong mahirap kung naunawaan na niya ng buo ang pinaka-mystical na script sa lahat ang karma script. Hindi ko maintindihan ang mga ito sa ngayon, ngunit hindi ito dapat maging isang hamon na basagin ang Formosayon, medyo may tiwala siya sa sarili habang nagsasalita. Kung ganoon, ano pang hinihintay mo? Bilasan mo. Sinugod ni Henrik si James. Walang nagmamadali. Tumingin si James sa kanyang paligid, na pagtanto na karamihan sa mga makapangyarihang tao na natipon dito ay nakamit lamang ang tuktok ng quasi-ancestral god rank. Wala sa kanila ang nakarating sa ancestral god rank. Nakahinga siya ng maluwag. Natatakot siya na maraming makapangyarihang tao ang makakamit na ang ancestral god rank, na humahantong sa kanila na maglunsad ng sama-samang pag-atake sa kanya kapag binuksan niya ang formation. Ang isa sa isang labanan ay magagawa para sa kanya, ngunit ang isang grupo ng mga ancestral god ay tiyak na isang hamon. Habang ang makapangyarihang mga figures sa bagong universo ay napakalapit sa pagkamit ng ancestral god rank, napakahirap para sa kanila na gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa maikling panahon. "Let me try and get a better sense of the formation," sabi ni James bago tumungo sa direksyon ng formation. Maraming buhay na nilalang ang nakatingin sa kanya. Bago ito, walang sino man ang umaasa na isang tao mula sa 12th universe ang magiging kampyon ng Soaring Dragon Ranking. Kaya natural para kay James na maging sentro ng atensyon ng hindi mabilang na mga nilalang na buhay. Kumikilos si James. Masisira kaya niya ang formation? Hindi ko alam. Tingnan natin. Baka kaya niya. Sa sandaling magbukas ang formation, ang pagpasok sa Land of Providence ay magpapahintulot sa isang tao na matanggap ang lahat ng Providence sa universo. Aalagaan sila ng Heavenly Path, na magbibigay sa kanila ng maraming benepisyo. Totoo. Sa teoryang pagsasalita, maaari lamang magkaroon ng siyam na macrocosm ancestral gods. Kapag ang isang tao ay nakipag-ugnayan sa Providence, mayroon silang pagkakataong makapasok sa ancestral god rank sa bagong universo. Dagdag pa, 2 chaotic treasures lang ang natuklasan sa ngayon. Ayon sa aking guro, lahat ng chaotic treasures sa universo ay lalabas sa isang epoch. Ang pagtanggap ng suporta ng Providence ay magtataas ng pagkakataon ng isang tao na makuha ang chaotic treasure. Maraming buhay na nilalang ang nagtipon-tipon at mahinang nagsalita sa isa't isa. Sabik na sabik silang lahat na makitang masira ni James ang formation. Dahil hindi nagmamadali si James, hindi siya nag-abalang mag-set up ng time formation. Lumipas ang oras. Parami ng parami ang mga nabubuhay na nilalang na nagtipon sa site. Lumipas ang 5,000 taon sa isang kisap mata. Maraming makapangyarihang figure ang natipon sa panahong ito. Sinubukan nilang unawain ang inscription ng formation at sinubukang sirain ang formation, ngunit napakahirap nito, lalo na dahil hindi pa nila nakatagpo ang mga script na ito. Lumipas ang isa pang 5,000 taon, at lumitaw ang isang makapangyarihang figure, na umaakit sa mga mata ng marami. Ang makapangyarihang figure na ito ay walang iba kundi si Yermole Daviro, na natalo ni James noong huling beses silang lumaban. May mga chismis na boses ang lumabas sa pagdating ni Yermole. Nandito na si Yermole. Ang kanyang pagkatalo kay James sa Chaos ay naging sanhi ng pagkawala niya sa posisyon ng kampyon sa Soaring Dragon Ranking. Siguro nawala siya para gumaling sa mga sugat niya. Ngayong nandito na siya, malamang gumaling na siya.
Nang marinig ang mga tinig na ito, mukhang solemn na si Yermolay. Ito ay isang tiyak na kahihiyan na natalo ni James. Siya ay mapalad na tumakbo ng mabilis, kung hindi, siya ay nawalan ng buhay sa chaos. Bagamat naligtas ang kanyang buhay, nawala sa kanya ang chaotic treasure na regalo ng kanyang master. Ang Staff of Destruction ay ikinategorya bilang ang nangungunang chaotic treasure sa First Universe. May nakaukit na macrocosm core. Ang macrocosm core na iyon lamang ang maaaring maging object ng kompetisyon sa maraming makapangyarihang figure. Huminga siya ng malalim para pigilan ang galit sa puso niya. Hindi pa oras para harapin si James. Kapag naitakda na ang mga bagay, iyon ang magiging kamatayan ni James. Ang pagkamatay ni James ay nangangahulugan din ng pagbabalik ng Staff of Destruction. Naglakad siyang mag-isa patungo sa mga puting ambon, sinusubukang maunawaan ang mga ito. Gusto niyang basagin din ang formation. Sa kabilang banda, inilagay ni James ang lahat ng kanyang pagtuon at konsentrasyon upang maunawaan ang mga mystical inscriptions. Hindi niya namalayan kung sino ang dumating sa site. Para sa isang taong hindi magagapi gaya ng kanyang sarili, wala nang sino man ang nagkakahalaga ng kanyang atensyon. Ang 5,000 taon ay hindi mahaba, ngunit hindi rin masyadong maikli. Para sa napakalakas na mga figure, 5,000 taon ay katumbas ng isang pitik ng isang daliri. Kung tungkol sa mga nabubuhay na nilalang na walang matibay na base ng paglilinang, ito ay parang isang walang hanggan. Pagkatapos ng 5,000 taon, halos hindi na maunawaan ni James ang mga kahulugan ng mga script na ito. Sa wakas ay nagtagumpay siya sa paggawa nito pagkatapos na gumugol ng 5,000 taon sa paghiwa-hiwalay ng mga inscription sa kanilang pinakasimpleng anyo, na sinundan ng pag-aaral ng mga pagbabago sa mga inscripsyong ito. Laking gulat niya nang mapagtanto na ito ay ang Elysian inscription na pala. Ang formation na ito ay natural na dinala at naging isang heavenly path formation. Ito ay medyo hindi makatwiran, hindi ba? Ang anumang uri ng kayamanan ay magagamit sa mga nakatadhana. Sa makatuwid, ang heavenly path formation na ito ay malinaw na itinatag upang pigilan ang mga buhay na nilalang na makuha ang kayamanan sa loob. Napagtanto kaya ng heavenly path ng bagong universo na dumating na ang mga henyo mula sa ibang universo, kaya nagpa siya itong protektahan ang kayamanang ipinanganak sa eksaktong lugar na ito. Nahulog sa malalim na pag-iisip si James. Para sa kanya, wala itong kabuluhan. Ang makalangit na landas ay makatarungan at patas. Kahit na ang makapangyarihang mga figure ay nagmula sa ibang mga universo, ang makalangit na landas ay hindi papabor sa kanila, dahil ang lahat ng nabubuhay na nilalang ay karapat-dapat ng pantay na pagkakataon upang makakuha ng biyaya at probidensya. Gayunpaman, nangyari ito. Isa lang ang ibig sabihin niya ng makalangit na landas ng sansinukob na ito ay kinokontrol ng isang buhay na nilalang na ayaw ibahagi ang kayamanan sa iba. Iyon ang tanging makatwirang paliwanag para sa heavenly path formation. Marami pang tanong si James. Anong uri ng makapangyarihang figure ang makakakontrol sa heavenly path para makapag-set up sila ng formation dito gamit ang heaven's laws ng bagong universo? Dagdag pa, tulad ng sinabi ni Henrik, ang kapanganakan ng lugar na ito ay nakakuha ng atensyon ng iba pang makapangyarihang mga figure, at ang formation ay narito na nang sila ay dumating. Kaya, na-install ba kaagad ang formation pagkatapos malikha ang kaharian na ito? Nang malaman ni James na ang formation dito ay itinayo gamit ang Heaven's Laws, parami ng parami ang mga tanong na lumitaw. Pagkatapos, pansamantala niyang itinigil ang kanyang pag-iisip. Naglakad si Henrik patungo kay James, na tumayo, at nagtanong, James, anong meron? Naiintindihan mo ba ang sitwasyon? Malumanay na tumanggaw si James, na nagsasabing, nakuha ko na ang ilang pananaw dito. Ngunit, kailangan ko ng mas maraming oras upang lubos na maunawaan ang mga inscription na ito at masira ang formation. Nag-alinlangan si James. Kung ang kanyang mga hula ay tumpak, kung gayon ang pagbubukas ng formation ay mangangailangan ng galit sa isang napakalakas na figure. Ito ay isang tao na lihim na kayang kontrolin ang heavenly path ng bagong universo palayo sa mata ng publiko. Kaya, tiyak na sila ay isang tao sa antas ng isang macrocosm ancestral god. Sa madaling salita, napagtanto ni James na baka hindi na siya makalabas ng buhay kapag sinira niya ang formation.
Gaano katagal ang kailangan mo? Tanong ni Henrik. Umiling si James at sinabing, hindi ko alam. Kailangan ko munang intindihin. Kung ganoon, ano pang hinihintay mo? Bilasan mo. Habang tumatagal, mas malaki ang tsansa na may ibang makakamit ang Ancestral God rank. Sa oras na iyon, magiging mas mahirap para sa iyo na makuha ang kayamanan kapag mayroon kang isang grupo ng mga Ancestral God sa paligid mo. Bakas sa mukha ni James ang pag-aalinlangan. Nang makita ito, nagtanong si Henrik, may problema ba? Hindi. Umiling si James. Ang nasa isip niya ay puro abstraction. Dagdag pa, ang bagay na ito ay may kinalaman sa macrocosm Ancestral God, kaya hindi niya madaling ilantad ang kanyang mga iniisip. Ang mga batas ng langit ay nagsasaad na ang Elysian inscription ay ipinagbabawal na kontrolin at maunawaan. Sa normal na mga pangyayari, alam lang ng controller ng Heavenly Path kung paano pamahalaan ang buong universo gamit ang laws of heaven. Ang isang makapangyarihang controller ay hindi kailanman ganap na makokontrol ang Heavenly Path, ngunit ang controller ay maaaring makialam sa mga operasyon ng Heavenly Path gamit ang napakalaking lakas ng isang tao. Ang ganap na paghawak sa landas sa langit ay hindi layunin ni James. Gusto lang niyang tanggalin ang formation dito. Mahirap ito para sa isang tao sa kanyang ranggo, ngunit magagawa niya ito hanggat mayroon siyang sapat na oras. 30,000 taon na ang lumipas sa labas ng mundo. Parami ng parami ang mga nabubuhay na nilalang na dumating, kasama ang lahat ng mga henyo sa iba't ibang universo ay nagtipon sa isang lugar na ito. Sa totoo lang, madali para sa kanila na tumaas sa Ancestral God rank. Sa kasalukuyang sandali, 100 sa kanila ang matagumpay na nagawa ito. Nag-alala ito kay Henrik, samantalang si James ay nanatili pa rin sa loob ng kanyang time formation. Biglang, isang flash ng puting liwanag ang lumitaw sa isang lugar sa malayo. Mabilis itong lumutang, nakarating sa labas ng spiritual mountain sa isang segundo. Ano? Isang Terra Ancestral God. Nagulat ang mga nabubuhay na nilalang nang maramdaman ang malakas na aura na papalapit sa kanila. Ang puting liwanag ay nagkatawang tao sa isang babaeng nakasuot ng puting damit. Ang damit ay translucent, na nagpapakita ng kanyang flawless figure. Siya ay may kahanga-hangang katawan. Ang kanyang perpektong mukha ay mapanukso, nakakabighani kahit na, samantalang ang bawat galaw niya ay nagpapahiwatig na lahat ng lalaki ay mabibiktima ng kanyang kagandahan. Ang runner-up ng Soaring Dragon rank ang Yeisha Shorney. Sa tumpak na pagsasalita, siya ang pangatlo, ngayon na si Yermole ay natalo ni James at nahulog sa pangalawang lugar. Hindi ko akalain na ang rankang ni Yeisha ay tataas ng ganoon kabila simula nang magpaalam kami sa Fire Realm. Nasa Terra Ancestral God rank na siya. Sa paghusga sa kanyang aura, nasa tuktok na siya, isang hakbang ang layo mula sa pagiging isang Kylem Ancestral God. Siya ay dapat na sabik na makamit ang Kylem Ancestral God rank at makipagkumpetensya para sa pagkakataon na maging isang Macrocosm Ancestral God. Ang pagdating ni Yeisha ay naging dahilan ng lihim na pag-uusap ng mga tao. Siya ay nagmula sa unang universo. Ang kanyang kapanganakan ay mga henerasyon pagkatapos ng Yermole. Gayunpaman, pareho silang nagtagumpay sa isang buong edad, na inilagay sa kahihiyan ng iba pang mga henyo. Nakatayo si Yeisha sa himpapawid, nakatingin sa mga puting ambon. Kahit na siya ay isang Terra Ancestral God, tinatakpan pa rin ng mga ulap ang kanyang paningin. Bakas sa mukha ni Yermole ang mga bakas ng delirium nang makita niya si Yeisha. Lumitaw siya sa kalagitnaan ng hangin na may pagkurap. Pagkatapos, ikanaway niya ang kanyang kamay, nag-set up ng insulation formation. Sa wakas nandito na si Yeisha. Walang ideya si James na may mga plano si Yermole kasama ang ilan sa mga pinaka-nakakatakot na henyo ng unang universo na patayin siya. Ang makapangyarihang mga figure na hinahangad ni Yermole para sa kooperasyon ay mga makapangyarihang figure na nagel-inang ng siyam na landas. Dagdag pa, lahat sila ay mula sa unang universo, na nangangahulugang mas malakas sila kaysa sa mga kaparehong ranggo mula sa ibang mga universo. Ang isa sa mga figure na iyon ay nagpakita na ng kanyang sarili si Yeisha, na nakarating sa tuktok ng ranggo ng Mystical Ancestral God. Isang hakbang na lang siya mula sa pagiging Kylem Ancestral God. Tumingin si Yeisha kay Yermole, marahang tumango.
Sinabi niya, lahat sila ay nagmumuni-muni pa rin sa likod ng mga nakasarang pinto. Kaunting panahon na lang bago silang lahat ay maging Terra Ancestral Gods. Sa panahong iyon, hindi makakatakas ang kamatayan kay James, gaano man siya kalakas. Tiniyak nito kay Yermolay. Nakangiti niyang sabi, nakakuha si James ng maraming chaotic treasures. Ang pagpatay sa kanya ay magbibigay sa mga kayamanan na ito ng mga pag-aari ng unang universo. Makakakuha tayo ng malaking tagumpay sa ating universal na kapangyarihan at sa wakas ay maipahayag natin ang ating sarili bilang mga humahamon sa madilim na mundo. Ang insulation formation na kanyang itinayo ay nagpahinto sa ibang mga buhay na nilalang sa pag-eavesdrop. Pagkatapos ng simpleng diskusyon, inalis niya ang formation. Kasunod nito, bumaba silang dalawa mula sa himpapawid. Naghintay sila sa lupa. Nanatili si James sa isang closed-door meditation sa loob ng time formation sa hindi mabilang na taon. Ginugol niya ang panahong ito sa pag-unawa sa Elysian inscription of the heavenly path at sa wakas ay naunawaan niya ang operational rules ng formation. Handa siyang basagin ang formasayon anumang oras. Inalis niya ang time formation. Naakit nito ang atensyon ng maraming buhay na nilalang na nakatitig sa kanyang pagmumuni-muni. Nakalabas na siya. Si James ay wala sa kanyang closed-door meditation. Nakahanap na siya ng paraan para masira ang formation. Lumalaki ang mga boses habang si James ay tumayo. Lumapit sa kanya si Henrik at nagtanong, James, kumusta na? Nang tumingin sa kanyang paligid at nakaramdam ng maraming malalakas na aura, kumunot ang kanyang mga kilay at nagtanong, napakaraming makapangyarihang tao sa paligid ngayon. Sumagot si Henrik, noong nasa closed-door meditation ka, napakaraming makapangyarihang tao ang nagtagumpay sa kanilang tagumpay at naging ancestral gods. Mayroong hindi bababa sa 100 sa kanila dito sa mismong lugar na ito. Sino yun? Tanong ni James nang makita niya si Yesha na nasa hindi kalayuan. Nararamdaman niya ang murderous energy na nagmumula sa kanya. Pagtingin sa direksyon na itinuro ni James ay bamulong ito, si Yesha yan from the first universe. Siya ay disipulo ng isang pangunahing macrocosm ancestral god at ngayon ay may hawak na pangatlong pwesto sa Soaring Dragon Ranking. Nagsalubong ang kilay ni James. Natarante siya. Wala naman siyang kinalaman kay Yesha, kaya bakit mukhang pag-alit ito? Isa pa, naramdaman niyang napakatindi ng aura nito. Napakataas ng kanyang cultivation base at rank siya ay nasa tuktok ng mystical ancestral god rank at napakalapit na maging Kylem ancestral god. Ang Kylem ancestral god rank ay hindi maikakailang isang nakakatakot na puwersa. Isa lang itong ranggo sa ibaba ng macrocosm ancestral god rank. Ang isang Kylem ancestral god na Nagel-inang ng siyam na landas ay tiyak na hindi dapat baliwalain. Eksakto. Sabi nga sa kasabihan, treasures are meant for the fated ones. James, tiyak na hindi ka maaaring maging makasarili at pumasok sa formation ng mag-isa. Maraming buhay na nilalang ang nagsalita, na gustong payagan sila ni James na makapasok sa formation. Isang bahagyang ngiti ang pinakawalan ni James. Tumugon siya, depende iyan sa iyong kapalaran. Habang nagsasalita siya, nagmarcha siya sa mga puting ambon sa kanyang harapan. Sa paglapit sa mga ambon, isang matinding presyon ang dumating sa kanya na parang mga alon. Pagkatapos, sa isang kaway ng kanyang kamay, ang mga batas na nabuo ng mga puting ambon ay nagsimulang umunlad, na bumubuo ng isang lagusan sa kanyang harapan. Sumulong si James. Ang isang bilang ng mga makapangyarihang figure ay humabol sa kanya, nakikipagkumpetensya para sa pagpasok. Gayunpaman, nang malapit na sila sa puting ambon, nawala ang lagusan, na nagdulot sa kanila na itinulak palabas ng napakalaking presyon. Damn it! Isang makapangyarihang figure ang galit na inatake niya ang mga puting ambon, ngunit tinamaan lamang siya ng isang gantihang puwersa. Inilunsad ng impact ang kanyang katawan sa kalangitan bago siya bumagsak sa lupa. Damn this James! Nakuha na niya ang lahat ng benepisyo ngayon. Maraming makapangyarihang figure ang galit na sumigaw. Hinawakan ni Henrik ang ilong habang bumubulong, I wonder what James might find beyond this formation. Kung ito nga ang Land of Providence, kung gayon ang kanyang pagpasok ay magbibigay daan sa kanya na malampasan ang macrocosm ancestral god rank ng mas madali.
Nagkagulo sa labas habang naglalakad si James sa formation. Naiintindihan niya kung paano gumagana ang Heaven's Laws dito, kaya walang kahirap-hirap niyang mabuksan ang formation at makapasok. Napakabilis, nag-zip siya sa mga puting ambon. Siya ay malugod na tinanggap nang makita ang isang musif. Ang mundo sa loob ng formation ay kahanga-hanga. Ang tanawin ay kapansin-pansin, na sinamahan ng isang mayamang supply ng langit at enerhiya ng lupa. Sa sandaling makapasok siya sa lugar na ito, naramdaman niya ang isang mystical energy na bumabalot sa kanya. Nakapunta na siya sa Mount Nothingness at Mount Heavenly Path sa 12th Universe, kaya naramdaman niya kaagad na ang enerhiyang ito ay Providence. Tama ang mga hula ng mga makapangyarihang tao sa labas. Ito talaga ang Land of Providence ng ika-13 universo. Napakalaking halaga ng Providence. Halos hindi mapigilan ni James ang sigla. Pagkatapos, kinalma niya ang sarili at bumulong-bulong, kaya kung sumipsip ng Providence, na magiging lubhang kapaki-pakinabang sa sarili kong kapangyarihan. Ang mas maraming probidensya na aking sinisipsip, mas malamang na umakyat ako sa mas mataas na ranggo. Ang Providence ay nagkaroon ng isang ilusyon na katangian dito. Ang isa ay hindi makakakita o makahawak sa Providence. Hindi ito mararamdaman ng mga ordinaryong magsasaka. Ipapakita lamang ng Providence ang sarili sa mga nakakuha ng mataas na ranggo, tulad ni James mismo. Mayroong maraming mga benepisyo sa pagsipsip ng Providence, kabilang ang higit na kahusayan sa panahon ng paglilinang ng isang tao. Interesado si James sa pagsipsip din ng Providence. Gayunpaman, hindi niya nais na makuha ang lahat ng ito, dahil iyon ay gagawin lamang ang universo na isang tumpok ng mga labi. Iyon ay sa katunayan, kung ano ang nangyari sa 12th Universe. Ikinulong ni Hadad ang Providence, na naging dahilan upang ang ika-12 universo ay tinanggalan ng kakayahan sa pagsilang ng isang macrocosm ancestral god. Upang magawa ito, ang Providence ng Mount Heavenly Path ay kailangang ilabas, at ang Providence na pinangungunahan ng iba pang makapangyarihang figure ay kailangang ibalik sa 12th Universe. Providence. Ano yun? Tanong ni Quanesha. Naguguluhan siya. Masyadong mababa ang kanyang ranggo upang maunawaan ang mga komplikadong terminong ito. Pagkatapos magpaliwanag ni James ng ilang sandali, halos hindi niya ito maintindihan at muling nagtanong, kung gayon, paano ba naa-absorb ng isang tao ang probidensya? Madali lang yan. Napangiti siya. Isang bahid ng puting liwanag ang lumitaw sa kanyang mga daliri, na pagkatapos ay ipinasok sa pagitan ng kanyang mga kilay. Isang hanay ng mga pamamaraan ang agad na lumitaw sa kanyang isipan. Sila ang naging daan upang masipsip ang probidensya. Umupo siya sa isang lotus na posisyon at nagsimulang maunawaan ang mga pamamaraan. Hindi naman umimik si James. Umupo din siya sa isang lotus na posisyon upang simulan ang pagsipsip ng Providence. Ang Providence ay magagamit sa bawat kaharian sa sansinukob na ito. Gayunpaman, ang site na ito ay kung saan karamihan sa mga ito ay natipon, na bumubuo ng 80% ng buong universo's Providence. Seryoso itong tinanggap ni James. Hindi nagtagal ay binalot siya ng isang mystical white light. Unti-unting tumagos ang liwanag sa kanyang katawan at sa kanyang kalamnan. Humigit kumulang 10 bahagi ng probidensya ng sansinukob na ito ang pumasok kay James. Kung ang ibang makapangyarihang tao ay magmarcha patungo sa formation, tiyak na sasagutin nila ang lahat ng Providence at hahawakan ito sa kanilang mga kamay, dahil yan ang magagarantiya sa kanila ng isang maayos na layag sa pagiging isang macrocosm ancestral god. Gayunpaman, hindi ito ginawa ni James. Nais niyang magreserba ng ilan para sa universo. Bagamat medyo komplikado ang paraan ng pagsipsip ng Providence, naiintindihan ito ni Quanesha ng napakabilis salamat sa kanyang katalinuhan at mataas na kakayahan sa pag-unawa. Siya pagkatapos ay nagsimulang sumipsip ng Providence pati na rin. Sa ilalim ng patnubay ni James, tinanggap din niya ang ika-10 bahagi ng probidensya ng sansinukob. Napatigil siya nang makita si James na nakatingin sa paligid. Gamit ang kanyang isip, ginawa ni James ang Heavenly Path formation sa labas ng mga bundok na nawasak sa kawalan. Nang mawala ang Formosayon, ipinatawag niya ang Grand Supernatural at ikinalat ang Providence, ibinalik sila sa universo.
Mula ngayon, ito ay nakasalalay lamang sa kapalaran para sa mga nabubuhay na nilalang sa sansinukob na ito upang makuha ang providence. Nang mabuksan ang Formosayon, dumagsa ang mga makapangyarihang tao. 2/3 sa labas, at napagtanto lamang na wala na doon ang hinahangad nilang tulong. James, ikaw, paano mo nagawa ito? Dito nagtipon ang probidensya ng universo, ngunit ibinalik mo lang sila sa universo ng ganoon. Gaano kakilakilabot? Napakaraming makapangyarihang figure ang nagalit. Medyo natakot si Quanesha habang kaharap niya ang maraming makapangyarihang tao. Nagtago siya sa likod ni James, natatakot na ipakita ang sarili. Tungkol naman kay James, tumingin lang siya sa kanila at mahinahong sinabi, ang Providence ay pag-aari ng sansinukob mula pa sa simula. Kung hahayaan ko kayong lahat na maunawaan ito, ang kapalaran at mga biyaya ng sansinukob ay lubusang masasamsam ninyong lahat. Aalisin niya ng universo ng lahat ng kakayahan nito, kasama na ang potensyal nitong magsilang ng isang makapangyarihang figure. Pagkatapos niyang magsalita, naglakad siya patungo kay Henrik, hindi pinansin ang iba. Nag-thumbs up si Henrik kay James at pinuri siya, "A job well done." Nakangiting sabi ni James, "I guess I'm also selfish. Sinipsip ko ang ika-10 bahagi ng providence dito. Ang ika-10 ng probidensya ng sansinukob ay nakakatakot. Dahil napakahusay ng aking paglalaan ngayon, sa palagay ko ay kakatok sa aking pintuan ang chaotic treasures." Pero syempre, sinabi ni Henrik, ang ika-10 ng probidensya ng universo ay tiyak na magdadala sa chaotic treasure sa iyong pintuan. Sige, dahil wala nang iba dito, umalis na tayo. Ang providence dito ay dispersed. Gayunpaman, ito ay isang land of providence. Hanggat may mga buhay na nilalang sa sansinukob na ito, ang bagong probidensya ay malilikha. Gayunpaman, kung wala ang mga paghihigpit ng formation, ang bagong likhang providence ay babalik sa universo. Nang lumiko si James upang umalis kasama si Henrik, sumunod si Quanesha Semere sa likuran. Pagkatapos umalis sa universo, lumitaw sila sa kalawakan. Tanong ni Henrik, saan tayo susunod? Napatingin si Quanesha kay James. Sa lahat ng ito, siya ay nasa loob ng celestial abode. Gusto niyang libutin ang mundo kasama si James at magsanay din. Umiling si James. Wala pa siyang naiisip na patutunguhan. Ang sansinukob ay nilikha kamakailan lamang. Bagamat ito ay mabilis na lumalawak, ang mga banal na lugar ng pagtatanim at chaotic treasure ay hindi pa nabubuo. Tumingin si Henrik kay Quanesha at nagtanong, paano siya? Dapat ba natin siyang sundan? Mababa ang ranggo niya sa ngayon. Samantala, ang mga kalaban na makakaharap mo sa hinaharap ay mga makapangyarihang figure. Hindi ba siya nasa panganib? Tumingin si James kay Quanesha at nag-isip ng malalim. Dahil nakakuha si Quanesha ng chaotic treasure, nangangahulugan ito na mayroon siyang magandang providence. Matapos makuha ang ika-10 bahagi ng probidensya ng sansinukob, siya ay maituturing na isa sa mga pinakaswerteng individual sa universo. Siya ay nagtataglay ng napakalaking potensyal. Tumingin sa kanya si James at nag-isip. Ang formation sa labas ng Land of Providence ay isang heavenly path formation, isang formation na nabuo sa pamamagitan ng Law of Heaven, sabi ni James. Ha? Natigilan, nagtanong si Henrik, paano ito mangyayari? Sabi ni James, I'm sure that was a heavenly path formation. Kung hindi ako nagkakamali, isang makapangyarihang figure ang tahimik na kinokontrol ang landas ng langit ng sansinukob na ito. Itinatag niya ang heavenly path formation upang pigilan ang iba pang mga nilalang na makamtan ang providence. Nang marinig ito, naging malungkot ang ekspresyon ni Henrik habang sinabi niya, hindi ba't nakatawid ka na sa isang makapangyarihang macrocosm ancestral god? Sabi ni James, ngayong dumating na ito, isa-isang hakbang na lang ang magagawa natin. Tumingin siya kay Quanesha at sinabing, pagkatapos na maunawaan ang batas ng langit sa loob ng ilang panahon, halos alam ko na ngayon ang mga pagbabago sa mga patakaran sa pagpapatakbo. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang kaalaman na mayroon ako tungkol sa landas sa langit. Lahat ng nabubuhay na nilalang ay gustong tumawid sa macrocosm ancestral god rank, kasama na si James. Gayunpaman, bilang isang buhay na nilalang ng ika-12 universo, babalik siya sa kanyang sariling universo at aakyat doon.
Ang Panginoon ng Kawalan ay namatay habang isinasagawa ang kanyang plano. Ngayon, naipasa na kay James ang kanyang plano. Para sa kapayapaan at kaunlaran ng 12th universe, determinado si James na isagawa ang plano. Dahil nakita na siya ni Quanesha bilang kanyang Panginoon, dapat niyang gawin ang kanyang makakaya upang mag-alok sa kanya ng patnubay. Tumingin siya kay Henrik at sinabing, plano kong maghanap ng tahimik na lugar at mag-alok sa kanya ng gabay. Sa ganoong paraan, may iwan ko siya sa 13th universe nang hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Tumango si Henrik at sinabing, kung ganoon, magpapahinga muna ako. Plano kong gumala sa universo. Paalala ni James, bantayan ang iyong kaligtasan. Tumawa si Henrik. Huwag mo akong maliitin, James. Isa akong ancestral god, kung tutuusin. Sa universo na ito, hindi ako natatakot sa sinuman basta patas lang ang laban. Natutuwa akong marinig iyon. Bahagyang tumango si James. Hindi nagtagal si Henrik at tumalikod na para umalis. Samantala, dinala ni James si Quanesha sa Land of Providence. Kahit na ang Providence doon ay nakakalat, isang patuloy na daloy ng Providence ay ginawa. Gayunpaman, ang karamihan sa mga magsasaka ay walang pakialam sa napakaliit na halaga ng pag-iingat at tumalikod upang umalis sa kanilang pagdating. Iilan na lamang sa mga mahihina ang natitira, naghihintay na lumitaw ang bagong pag-iingat. Sa pagdating ni James, natigilan ang mga ito at sinasadyang gumawa ng paraan para sa kanya. Nakaupo si James sa isang bato sa tuktok ng isang espiritual na bundok sa Land of Providence, habang si Quanesha ay nakatayo sa kanyang harapan. Kurba at walang kapintasan ang figure ni Quanesha, at ang kanyang hitsura ay kaakit-akit. Ang napakagandang dilag ay tumayo sa harapan ni James at naghintay sa kanyang mga tagubilin. Tumingin si James sa kanya at sinabing, habang nakuha mo ang ika-10 bahagi ng probidensya ng sansinukob na ito, mayroon ka na ngayong napakalaking potensyal. Dapat ay kaya mong linangin ang siyam na path seal. Anuman ang iyong nilinang sa nakaraan, ituturo ko sa iyo ang pamamaraan ng paglilinang ng 5 dakilang daan. Ang 5 dakilang daan ay mahiwaga. Sa ika-12 universo, may mga buhay na nilalang na nagal-inang ng 5 dakilang daan. Gayunpaman, wala sa kanila ang umabot sa ancestral god rank. Ang 5 dakilang daan. Natigilan si Quanesha. Bilang isang cultivator sa divine rank, narinig niya ang tungkol sa 5 great paths. Ma'am. Tumango si James at sinabing, maaari mong linangin o hindi ang ausya ng 5 dakilang daan ay nakasalalay sa iyo. Salamat, Master. Puno ng pasasalamat si Quanesha. Bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang kamay. Habang casual siyang kamakaway, may lumitaw na time formation. Sa loob ng time formation, sinimulan niyang ituro kay Quanesha ang paraan ng paglilinang ng 5 dakilang daan. Naintindihan niya ang pamamaraang ito ng paglilinang noong pinapanood niya ang pamumulaklak ng sagradong pamumulaklak. Ito ay mahiwaga at malalim, at walang sinuman ang nakauunawa sa inscription. Gayunpaman, sa pamamagitan ng matiyagang paggabay ni James, dahan-daang naunawaan ni Quanesha ang mga inscription ng panuntunan ng 5 dakilang daan. Pagkatapos, nagsimula siyang magtanim. Habang naglilinang siya, pumasok din si James sa isang closed-door meditation. Gusto niyang umakyat sa mas mataas na taas at maabot ang quasi-ancestral God's Path Integration Rank. Ang Path Integration Rank ay ang huling ranggo ng quasi-ancestral God rank. Ang ranggo na ito ay misteryoso at natatangi. Ang path integration ay nangangahulugan na ang bawat nabubuhay na nilalang ay may sariling pag-unawa sa ranggo. Anuman, isasama nila ang iba't ibang path sa kanilang path seal. Gayunpaman, ang paggawa nito ay mangangailangan muna na magkaroon ng cultivation heart ang isa. Kapag ang isang tao ay nagtataglay ng puso ng paglilinang, madarama nila ang iba't ibang path at pagsasamahin si Zen sa kanila. Sa ganoong paraan, maa-absorb niya ang iba't ibang path at pagsamahin ang mga ito sa kanyang path seal. Kahit na ito ay tila simple sa papel, ito ay sa katunayan ay lubhang mahirap. Nakaupo si James sa isang lotus position sa lupa, hindi gumagalaw. Samantala, buong pusong nakatuon si Quanesha sa kanyang closed-door meditation habang sinisikap niyang unawain ang paraan ng paglilinang ng 5 dakilang daan. Ang paliwanag ni James ay masinsinan at detalyado,
at dahan-dahan niyang naiintindihan ang landas ng paglilinang. Pagkaraan ng napakahabang panahon, unti-unti niyang nilinang ang sarili niyang ausya.